Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to Simply Talkies Vlog, no? Ito po tayo magbibigay ng ating komento, reaksyon at opinion sa maiinit na political issues sa ating bansa. No, shout out po sa lahat sa ating mga OFWs, to the men and women in uniform, sa mga frontliners at mga guro. At ganun din po, maraming salamat sa lahat ng tumutulong, sumusuporta sa ating channel. Ang bilis po ng angat ng ating subscriber. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa mga views ng ating videos. Maraming salamat. Bahala na po ang Diyos ang magbalik ng blessing sa inyo. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong gagawin ng Marcos admin tungkol sa kanilang pangangampanya. Delikado po to mga kababayan. Ako natatakot ako dito sa gagawin ng Pangulo no? Baka dito magkatotoo yung patayin mo si Bongbong Marcos, patayin mo si FL Lisa, patayin mo si Speaker Martin Romualdez. Idagdag ko lang mga kababayan, meron pong nahuli ang PNP sa kanilang entrapment, no? Na isa pong active Air Force Colonel nagbebenta ng sniper rifle sa halagang 1.2 million pesos. Sniper rifle. Nahuli po siya dyan sa Metro Manila. Nakalimutan ko lang kung saang lugar. Ngayon, bakit niya binebenta yung sniper rifle? Sinong gagamit? Kanino gagamitin? Ako po natatakot sa Pangulo saka kay Speaker, kasi yan po ang main focal na balak po talagang pabagsakin ng mga Dutertes. Galit na po, pikon na po ang pamilya Duterte sa Pangulong Marcos, kay Speaker at kay FL Lisa. Lalong-lalo na yung inyong BP Pusit Duterte. Ngayon, bakit ako natatakot mga kababayan? Kasi po lulusob na po Lulusubin po ng alyansa ng Bagong Pilipinas ang Mindanao. Pupunta po sila ngayon dyan sa Mindanao. Sabado po no? Siguro kung napapanood nyo ito, gabi na sa atin, tapos na ang kanilang rally dyan sa Davao del Norte mga kababayan. Pupunta sila Sabado po, sabi dito sa balita ng Enquirer, Marcos Alyansa Senate slate to court Duterte Bailiwick in Mindanao. Nakakatakot ito. Sana sa Pangulo, wag ka nang sumama dyan, Pangulo. Delikado ka dyan. Baka i-sniper ka dyan. Baka lagyan ng bomba yung entablado ninyo. Dahil, alam mo na, marami pa rin kakampi ang Duterte dyan sa Mindanao. No, alam nyo na yung mga panatiko ng mga Duterte, baka ano pa ang gawin sa ating Pangulo at sa mga kandidato nito, no? Yan po ang napagdesisyunan ng kampo ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, no? Ang sabi dito, sila po ay pupunta sa Davao del Norte itong Sabado. Siguro mamaya-maya na lang yan o tapos na habang pinanonood niyo ito. Nabota City Representative Toby Tanchanco, Alyansa's campaign manager, is banking on the fact that Marcos won by landslide in the 2022. No, pero bago na ang atmosphere no? Kasi nung ito kasama niya pa si Pusit, baka nagbago ang atmosphere o hindi pa. Baka malaki pa rin ang suporta ng Pangulo diyan, lalo na sa Davao region. Pero ang kinakatakot ko mga kababayan, wag nawa sana manawari, nawa yung mga intelligence report, no, yung mga gatherers, dapat PMP, yung PSG ng Pangulo, todo ingat kayo diyan kasi you never know. Davao del Norte, sino ang representante dyan? Pantaleon Alvarez. Di ba? Kinakailangan mag-ingat ang Pangulo. Sabi nga ni, sino ba to? Si Jude Asidre ba yun? Na araw-araw na nalalagay sa alanganin ang buhay ng Pangulo hanggat hindi napapanagot si Sara Duterte. Hanggat hindi natutuloy ang impeachment, ang buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni
Speaker Martin ay nalalagay sa alanganin. Kasi hanggat nandyan si Pusit, hanggat may kakayahan si Pusit, nasa bingit po ng hukay ang buhay ng tatlong personalidad. Kasi pikon na po itong mga to no? Di ba ang sabi ni Basti Duterte? Ulitin lang natin, remember the Romanovs and the Mussolinis. Na-assassinate yan. Kaya sa tuwing matutulog ka sa gabi daw po, Pangulo, remember mo yun. Dahil baka ikaw ay ma-assassinate one of these days. Kaya ito, pwede po ba wag yun nang isama ang Pangulong Marcos dyan? Hayaan nyo na lang yung mga senatorial candidate ng alyansa ng Bagong Pilipinas ang sumama dyan. Baka kung ano pa po ang mangyari sa Pangulo. Ako kinakatakot ko to Pero wag naman manawari, no? Sana marami pa ring supporter ang Pangulo dyan. Pero don't count out the Dutertes. Wag kayong tatalikod sa mga traidor po yan. Oo. Okay? Lalo na si Digong, baka may nakausap na yan. Baka lang now, punta naman tayo dito kay Representative Paulo Ortega. May sinabi po siya tungkol sa plano ng dati ninyong presidenteng Duterte na tatakbo ulit na presidente sa 2028. Sa LS natin, sinabi ko na yan, inamin din ni Digong na hindi na kaya ng katawan niya. O bakit ka pa babalik kung hindi na pala nakaya ng katawan mo? At hindi rin papayagan ng ating saligang batas. Kasi hindi naintindihan ni Pantaleon Alvarez ang sinasabi niya. Hinahandin tulad niya lang daw na parang yung mga sa mga senador at congressman para ulit makakandidato bilang mga mambabatas. Iba po ang probisyon na nilagay para sa presidente. Ika nga ni Jaime Marcos, ang saligang batas na 1987 ay nagawa laban sa kanila to prevent dictatorship. Paano pa makakabalik si Digong? Yung unang 6 na taon niya, diktador siya na mahala. Paano pa pababalikin ang isang diktador? Nasasaad po yun for any re-election bilang presidente. Ngayon, sabi ni Paulo Ortega sa nagsusulong na yan at kay Digong, Rody Duterte running for president, most desperate plan I've seen. Desperado na po sila Digong. Kasi bakit? Wala nang ibang mapili ang China Walang who is the best na siyang tatakbo bilang Manchurian candidate ng China. Wala. Kung ma-impeach si Sara, wala. Si Paulo Duterte, wala. Si Basti Duterte, wala. O yung isa pang nilang half-sister, wala. Di si Digong na lang ulit, ay hindi naman po papayag dyan ang mga framers ng Constitution, ang mga hurado ng Supreme Court at mga progressive group. Kahit na ano pang gawin yung pagbabalintong-tong, no, tumbabalentong sa saligang batas, sinabi doon, the president cannot seek for any re-election. Article 7, Section 4 ng batas. No? Basahin nyo pa. Ngayon, sabi ni Ortega, desperado. No? Parang yung kantang, Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your penses. O diba? Come down to your senses, Digong. Come down to your senses, Pantaleon Alvarez. Huwag nyong linlangin ang taong bayan. Sabi ni Ortega, this is the most desperate plan I've seen. It shows they run out of cards to play. Aminadong olats na ang kanilang manok at wala na talagang ibang baraha sa dami ng negatibong mga isyong kinakaharap nila. Booking na booking pang hindi sila pro-Pinoy, kundi pro-China sila. Correct! Tama po si Ortega, palakpakan natin. Hindi siya pwedeng tumakbo ulit, malibang na lang kung amendahan ng konstitusyon. This is clear in our laws. Correct, sinasabi ko po yan. Kung gusto nyong patakbuhin ulit si Digong, amendahan nyo na ngayon ang konstitusyon. Kung aamendahan nyo ngayon ang konstitusyon, isusulong din namin na tumakbo ulit ang Pangulong Bongbong Marcos para magkaalaman.
Di ba? PBBM versus Digong sa 2028. O sige, payag ako. Tingnan natin kung meron pang numero si Digong. Ano ang sabi ni Attorney Larry Gadon? Meron po siyang video. Napanood ko po kay Munting Tinig. Anong sabi ni Papa Gadon? Nakakatawa at nakakaawa kayo. Bakit yung inyong proclamation rally sa isang country club? Ano yun? Kiwanis? Lions Club lang? Hindi nyo kayang mapuno ang isang Liwasang Bonifacio? Hindi nyo kayang mapuno ang Cluneta Grandstand? O, bakit hindi kayo sa open nagrally, hindi tulad nung sa Lawag City? O dapat, di ba dapat sa Davao City kayo? Mas malaki yun? Di ba? Bakit hindi nyo tinularan yung Iloilo sa labas? Di ba? Ilan lang ang nakuha nyo kasi wala po kayong libo. Hindi nyo kayang magpuno ng isang lugar, open space, kasi wala na nang niniwala sa inyo. Puro panloloko lang ang alam ninyo. O di ba? O ngayon, sige. Sabi ni Gadon, baka 3 million lang kayo. Naaawa nga si Digong sa inyo. Natatawa siya sa inyo. Ay, ni Digong. Si Gadon pala, sorry, si Gadon. Naaawa at natatawa sa inyo. Sabi nyo, may bilang kayo, malakas kayo. Wala pala. Country club. Proclamation rally ninyo, country club. O, baguhin yung constitution, mga kababayan. Baguhin. No? Pwedeng tumakbo ulit ang mga former president. Sige, payag ako. Pero isusulong namin tumakbo ulit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para magkaalaman. Ha? O ito pa sabi ni Ortega. Ortega reminded the public of the principles of democracy and the rule of law. Our democracy is founded on laws that should not be bent for anyone's personal gain. Correct. Ha? Pambubudol na naman ito at diversionary tactic. They are trying to distract us from the real issues, ginagawang komedya at maiwan ang lahat. I think so. It's evil to think that we can just fool the people with misinformation when our constitution strictly prohibits the re-election of president. I agree. Tama po. Nambubudol, nanloloko na naman ang mga Duterte, mga kababayan. No? Wala silang alam gawin kundi linlangin ang mamayang Pilipino. At may mga nagpapanin lang naman po, mga kababayan. No? Kaya kayo, wag kayong pauuto kay La Duterte. No? Desperate move. Mga desperado. No? Kaya tayo'y magsaliksik. No? Makinig sa mga tamang mga impormasyon. Huwag paluloko sa mga Manchurian candidate ng China. At ulitin natin, sana naman mabantayan maigi ang Pangulo, lalong-lalo na't dadalaw sila dyan sa balwarte ng mga Duterte. No? Hindi natin alam kung ano ang sinister plot na gagawin ng mga Dutertes at their minions, their mga avid blind followers. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.